Good day everyone, so welcome for another video. Sa oras na ito, ating tatalakayin ang pinamagatang piliin ang iyong patutunguhan. Dito mga kapatid, ating isasalaysay yung mga bagay na pinapipili po tayo ng Panginoon kung saan tayo patutungo. So sabi dito sa message to young people, o na sana ay matanto ng bawat isa na siya ang tagapamagitan ng kanyang sariling kapalaran, ang iyong kaligayahan para sa buhay na ito at para sa hinaharap. Ang walang kamatayang buhay ay nakasalalay sa iyong sarili. Kung pipiliin mo, maaari kang magkaroon ng mga kasama na sa pamamagitan ng kanilang impluensya ay magpapababa sa iyong mga iniisip, iyong mga salita at iyong mga gawa. Mga kapatid, dito na sinesalaysay, tayo po ay tagapamagitan ng ating kapalaran. Nasa atin po yung pagdidesisyon kung saan tayo patutungo. Kaya sa in the last days mga kapatid, hindi po tayo magiging isang parang nagugulat tayo kung saan tayo patutungo. Gusto ng Panginoon ngayon pa lang alamin na natin ang dulo ng ating nilalakaran na mga bagay o nilalakaran na tinatahak na landas mga kapatid. Sinasabi sa atin ng Panginoon na kung tayo ay pipili ng landas na ating patutunguhan, kailangan aware tayo sa ating mga kasama na makakatulong at mag-i-impluwensya sa atin sa makalangit na bagay. Gustong-gusto po nating makamit ang kaligtasan, ngunit tayong mga tao ay may karapatan na pumili saan tayo patutungo. Marami ngayong gustong-gusto ng kaligtasan, ngunit ang kanilang pagpipili ay hindi nakasang-ayon sa kanilang pananampalataya. Ang iba nawawala na rin ng paniniwala. Kaya mga kapatid, maging aware po tayo. Pumili po tayo sa ating mga salita, sa ating mga gawa, sa ating mga kasama, sa ating mga iniisip, sa anong bagay tayo nalulugod or nalulugod ba ang Panginoon sa mga bagay na ating ginagawa. Okay? So sabi pa dito, maaari mong bigyan ng maluwag na pagpigil, sagana at pagsinta, hamakin ang otoridad, gumamit ng magaspang na pananalita, at pababain ang iyong sarili sa pinakamababang antas. Ang iyong impluensya ay maaaring makahawa sa iba at maaaring ikaw ang dahilan ng pagkasira ng mga maaaring dinala mo kay Kristo. So maging aware po tayo, kung magpapagamit po tayo sa Panginoon, huwag po tayong magpagamit sa mundo. Baka yung mga taong nasasalamuhan natin, na kinikilala tayo na parang nasa kapanig na ni Kristo, ngunit kapag tayo ay nagpapagamit sa makamundo, malilito sila saan tayo at sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Maging aware po tayo, dapat isa lang po ang Diyos na ating pipiliin sa buhay natin, sa ating mga salita, sa ating mga gawa. Kailangan po talagang ipagdasal ang lahat ng bagay na ito kasi sa ating sarili mga kapatid, mahihina tayo. Maraming mga bagay na gusto nating makamit. Ang tanong, gusto ba ito ng Panginoon para sa atin? Ito po yung nagbibigay sa atin ng kalugod-lugod sa kanya, sa kanyang harapan mga kapatid. Nawa po ay panatilihin nating malinis yung ating konsensya, malinis ang ating isipan, hiwalay sa mga makamundong pagnanasa. Kasi po nasa atin yung desisyon kung saan tayo patutungo. Hindi po natin mapagsisisihan ng ibang tao kung saan at ano ang hahantong sa ating pagsisikap sa mundong ito. Binigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon na gamitin ito sa kanyang gawain, ngunit kapag tayo ay nagpapabaya sa ating tungkulin sa kanya, magiging isa po tayong cursed sa iba. Ano po yung cursed? Salot mga kapatid. Parang tunglo kung sa Bisaya. Kaya maging isang aware po tayo, sa mga bagay na ating pinipili, sa mga ating mga sinasalita, sa ating mga ginagawa, at sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran, at sino ang ating pinapakilala sa ating mga karakter, mga kapatid. So, sabi ba dito, maaari kang mamuno mula kay Kristo, mula sa tama, mula sa kabanalan, at mula sa langit. Sa paghuhukom, ang naliligaw ay maaaring ituro sa iyo at magsasabing, kung hindi dahil sa kanyang impluensya, hindi ako natitisod at nangungutya sa relihiyon. Siya ay may liwanag, alam niya ang daan patungo sa langit. Ako ay ignorante at nakapiring sa daan patungo sa pagkawasak. O anong sagot ang maibibigay natin sa gayong paratang?
Mga kapatid, kung may isang tao tayong minamansahian and then nakita niyang nagkamali tayo, ating sabihin na tutukan lang natin talaga ang Panginoong Hesukristo, kasi sa sarili natin nagkakamali po talaga tayo. At sa sarili natin wala po tayong magagawa. Subalit, kung tayo ay may pananampalataya, paano natin maipahatid at maipakilala ang ating pananampalataya sa iba? Mga kapatid, kahit alam na natin ang katotohanan, hindi po basta-basta na ipakilala natin sa sarili natin. Mahirap, mga kapatid. Lalo na kapag binabantayan nila ang ating mga galaw, ang ating mga kilos. So manalangin po tayo sa bawat isa. Huwag po tayong manatiling nakasalig sa ating sarili, bagkus wala po tayong magagawa. Ngayon, mga kapatid, ipinapalalahanan tayo ng Panginoon. Tayo nakadestin o nasa atin ang desisyon kung saan tayo patutungo. Ano ang gagawin natin sa mga bagay na ating natatanggap o sa mga pagkakataon na binigay ng Panginoon? Paano natin gagamitin ang mga oras na ito? Itatapon lang ba natin, gagamitin sa makamundo at luluwalhatiin ang ating sarili? Mga kapatid, nakakatakot sa mga huling araw. Kung hindi natin ito gagamitin sa Panginoon, magiging isa po tayong walang silbi. Magiging walang kwenta yung mga pagkakataon na binigay niya sa atin. Kaya habang ang biyaya ay nasa atin pa, gamitin natin ito sa pagpapalaganap ng kanyang gawain at higit sa lahat, magpapagamit sa kanyang tungkulin sa atin. Tayo po ay pinag-iwanan ng Panginoon ng kanyang gawain at dapat gampanin natin ito sa abot nating makakaya, dahil ang Panginoon ay tapat sa kanyang bayan. Bibigyan niya po tayo ng kakayahan na gamitin ang mga bagay na ito para sa kanya, at ibibigay niya sa atin yung mga hinihiling natin kapag lahat ng hinihiling natin ay ikalulugod sa kanya. So maging aware po tayo, magpagamit po tayo sa kanyang gawain. Okay? Sabi pa dito, gaano kahalaga na isa lang alang ng bawat isa kung saan niya dinadala ang mga kaluluwa. Tayo ay nasa pananaw ng walang hanggang mundo, at kung gaano natin dapat bilangin ang halaga ng ating impluwensya, hindi natin dapat iwanan ang kawalang hanggan sa ating pagtutuos. Ngunit sanayin natin ang ating sarili na patuloy na magtanong, maging kalugod-lugod ba sa Diyos ang landas na ito? Ano ang magiging impluwensya ng aking pagkilos sa isipan ng mga taong nagkaroon ng kaunting liwanag at katibayan kung ano ang tama? Mga kapatid, ito po ang lagi nating itatanong sa ating sarili. Nalulugod ba ang Panginoon sa ating mga ginagawa? Sa ating mga sinisip, sinasalita? At ang ating pinapakita sa ating kapwa? Ano ba ang tama? Atin ba itong ginagawa sa pag-ibig? Ito po'y nag-purify sa ating kaluluwa. Paano pinapabanal ng Panginoon ang ating buhay? Kung susunod tayo sa Kanya ng bukal sa ating saloobin. Willingness, obedience, mga kapatid. Kasi kapag sumunod ka walang pag-ibig, hindi po yan karapat-dapat sa Panginoon. At hindi po yan matanggap-tanggap sa Kanya. Kapag magsiserve ka lang naman sa Panginoon, dapat willingness ka. At higit sa lahat, buong puso mo inialay mo sa Kanya. Kasi dyan po tayo pagpapalain ng Panginoon. Tinitingnan po ng Panginoon yung puso natin kung gaano tayo katapat sa Kanya. Ngunit itong mga pagpapalang ito, mga kapatid, hindi ito natin maaangkin sa sarili natin dahil sa Panginoon po ito galing. Ang atin lang, humingi po tayo upang tayo ay bibigyan. Okay? So sabi pa dito, mga tanong sa puso. Ano itong mga tanong sa puso natin, mga kapatid? Sabi dito, nasaliksikin ng mga kabataan ang mga banal na kasulatan at gawin ang inaakala nilang gagawin ni Kristo sa ilalim ng katulad na mga kalagayan. Ang ating mga pagkakataong magtamo ng kaalaman mula sa langit ay nagbigay sa atin ng malalaking responsibilidad, at sa matinding pagmamalasakit, dapat nating itanong, lumalakad ba ako sa liwanag? Ako ba ayon sa dakilang liwanag na ibinigay sa akin ay umaakay sa tamang daan? O gumagawa ng mga baluktot na landas na ang pilay ay maglilihis sa daan? Mga kapatid, ito po yung dapat nating itanong sa bawat isa sa atin. Alam natin yung katotohanan, simula't simula pa sinabi na sa atin ng Panginoon yung ano ang dapat nating gawin upang maluwalhati siya. Ang bagay na ito, atin bang ginawang sa ating sarili? Atin bang pinapakita sa ating mga ugali? Ang pag-aaral na ito, mga kapatid, isa po itong masinsinang pag-aaral. Huwag po nating gawing kalokohan ang mga bagay na ito. Bagkus ito po ay seryoso na pamamaraan upang makamit natin ang kaligtasan. Kaya mag-aral po tayo ng banal na kasulatan upang malaman natin ang buong katotohanan.
at kahit ang mga taong nasasalamuhan natin ay maaari natin silang bigyan ng katotohanan, bigyan at ibigay sa kanila yung pananampalataya na meron tayo. Kaya wag po tayong magpabaya sa ating tungkulin, wag po nating dayain ang ating sarili. Kung alam natin ang katotohanan, lakaran natin ito ng tapat sa Panginoon. Maraming salamat sa inyong pakikinig, and God bless us all.